Hey everyone, welcome back to my channel. I'm super excited because I have a brand new premiere today featuring this stunning Canterbury Bells flower. These beautiful blooms are messy, so make sure to stay tuned and join me for this special video. So ito yung mga gagamitin nating materials. Kailangan natin ng pipe cleaner, kulay blue, pero depende sa inyo or optionals nyo kung anong color ang gusto nyo. But ako, naisip ko ay blue, and then I need yellow and green, and then pliers and scissor, and floral tape, and floral wire. And of course, lighter. So mag-start tayo sa pipe cleaner. So hatiin natin siya sa gitna. Then, once na nakat na siya, so separate natin yung 3 pieces kasi kailangan lang natin ng 3 pieces. So, kukuha muna tayo ng 3 and then, hahatiin natin siya sa gitna. Ayan, and then kailangan natin kumuha ng half pipe cleaner kasi hahatiin natin siya at yan ang gagamitin natin para ilak or gamitin natin siya pang buhol doon sa gagawin nating flower. So, kinat ko siya. Ayan. So, sa half na pipe cleaner, 4 ang pwede natin gamitin. So, ayan. Hahatiin natin siya sa gitna. And then, yan ang gagamitin nating pang-lock, yung ating ginupit. And then, after nyan, yan. And then, iti-twist natin. Make sure nyo lang na mahigpit para hindi siya maging maluwag. Ayan. So, once na mahigpit na siya, ayan, spread lang. And then, follow the instructions sa video. Kung mabilis, pwede nyo pong i-post. And then, ayan, lalagay nyo lang siya sa gitna and then iti-twist mo. Ayan, iti-twist mo lang siya. Very easy yung ginawa kong videos, guys. So, madali lang sundan yung instructions niya. So, kung nabibilisan kayo, pwede naman siyang i-post. And kung may mga katanungan ka, you can comment there on the chat box. Then, I'm willing to answer and nakakatuwang sumagot ng mga comment nyo dyan, guys. Kaya, it's free na mag-comment kayo. And while na pinapanood mo tong video at isa kang crafter na tulad ko, bibigyan ko lang kayo ng konting trivia regarding dito sa Canterbury Bells. Alam mo ba na ang Canterbury Bells ay kadalasang ginagamit upang ipahayag ang pasasalamat? Bukod dito, marami pang iba't ibang kahulugan ang inuugnay sa halamang ito. Ito ay sumisimbolo kasi ng pagmamahal, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Dahil sa mga makahulugan simbolong nito, madalas itong ginagamit sa mga heartine, floral arrangement, upang iparating ng taos-pusong damdamin. Kaya naman kung ikaw ay umiibig sa iyong iniirog, ang Canterbury Bells ay isang magandang simbolo na dapat irigalo mo sa taong mahal mo. Dahil ito ay tinataglay ang kahulugan o symbolize o nire-represent niya ang everlasting love. So kung meron kang mahal at gusto mong ipahatid sa kanya, at sa pamamagitan ng bulaklak, Canterbury Bells ang dapat. Guys, alam mo ba na ang Canterbury Bells ay meron siyang kaakit-angkit na amoy at ito ay ang sobrang tamis. Kaya naman maganda rin itong gamitin na pangkain para sa mga beekeeper. Dahil ang Canterbury ay may likas siyang taglay na nakakaakit na matamis dahil naglalabas siya ng nectar or nagpuproduce siya ng nectar ng pagkain ng mga bees. Maganda ding gawing halaman sa inyong garden ang Canterbury Bells kasi mas mabilis ma-attract ang mga bee sa ganitong klaseng halaman. Kaya kung isa kang beekeeper at ikaw ay merong bee farm, ang Canterbury ang dapat na itanim mo sa iyong bakuran upang ang mga bee ay sagana na makapag-produce ng honey kasi ang Canterbury Bells ay maraming inilalabas na nectar kung saan pagkain ito ng mga insekto lalong-lalo na ang bee. Kaya kung meron kang bee farm, itong pinaka-the best na flower para sa iyong alaga. At alam mo ba na ang Canterbury Bells ay pinangalan siya or kinuha ang kanyang pangalan mula sa mga kampana ng mga lumang simbahan sa Canterbury, England dahil kahawig nito ang hugis ng bulaklak at ito ay nagmula sa Timog Europe or sa mga Europang bansa tulad ng Italy, France, and Mediterranean regions.
Alam mo ba na maikli lang ang buhay ng Canterbury bells dahil isa itong biennial plants, kaya karamihang namumulaklak lamang ito sa ikalawang taon ng buhay nito bago siya mamatay. At ito ay nabubuhay lamang sa mga malalamig na klima at mahirap itong alagaan sa mga lugar na sobrang maiinit o tuyo. Dahil sa biennial nature ito, kailangan ng tiyaga at tamang pag-aalaga para makita ang mga bulaklak nito bago matapos ang isang taon. Alam mo ba na ang Canterbury bells, ang mga kulay nito ay may iba't ibang kahulugan tulad ng asul, ito ay katapatan at tiwala. Yung lila ko tinatawag nating violet, yun naman ay karunungan at dignidad. Yung rosas o yung pula, pagmamahal at pagmamalasakit. At yung puti naman ay kadalisayan at espiritual. Kaya maganda itong irigalo sa taong mahal natin sa buhay dahil ito ay maganda ang sinisimbolo. Dahil ito ay merong faith and everlasting love na sinisimbolo lalo na sa taong iyong iniirog o sa taong mahal mo. Kaya naman ito ay itinatanim din sa simbahan at monasteryo dahil ito ay bilang tanda ng pananampalataya. Kung ang Canterbury bells ay para sa mga beekeeper o sa mga paru-paro at sa ibang insekto, alam mo ba na hindi ito ligtas kainin ng ilang bahagi ng halaman ay maaaring magdulot ng irritations o mild toxicity sa tao o sa hayop man. Kung may alaga kang pusa o aso, mas mabuting panatilihin ito sa lugar kung saan hindi nila maaabot. At alam mo rin ba na ang Canterbury bells ay may dalang swerte at proteksyon sa mga taong nagtatanim nito? Sa ibang kultura, ang bulaklak na ito ay ginagamit sa mga wedding bouquet o bilang simbolo ng walang hanggang pagmamahalan at katapatan. Sa ibang lugar naman, ginagamit din ito bilang flower arrangement dahil matagal itong tumatagal lalo na sa tubig. Kaya naman, yung mga nagpapakasal noon, madalas ito ang ginagamit nila dahil ito ay sumisimbolo ng faith and everlasting sa mga taong nagmamahalan. At ito daw ay meron ding pananampalataya at meron din siyang dalang swerte lalo na sa mag-couple. Kaya naman, ikaw kung tatanungin kita, anong favorite color mo sa Canterbury bells na ginagawa ko? Meron ka lang pagpipilian ha, asul, pula, violet, or white. Dahil yan ay iba-iba ang paniniwala at iba-iba rin ang meaning. Kaya naman kung meron kang favorite na color, i-comment mo nga dyan sa baba. At salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking mga videos. Kaya naman kung bago ka sa aking channel, huwag mo ikalilimutang i-like, i-share, and mag-subscribe ka na rin at click the bell para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos. And marami rin ako mga videos na in-upload dyan sa aking playlist. So pwede kang manood at mamili. At kung meron kang gustong ipagawa sa akin, i-comment mo lang dyan. It's my pleasure na gawin yung requested videos mo. Basta, related lang sa pipe cleaner ha. Ayan, maraming salamat po at sa patuloy po na sumusuporta sa aking channel, lalo na po ang aking mga members ng mga Team Yani Natives. Salamat po and of course, make a love shoutout na rin po sa aking mga ka-team ng Team Unity and Team The Influencer. Sa patuloy na pagsuporta, salamat! Panoorin niyo po hanggang sa dulo. God bless. Thank you for tuning in.